Hello mga migumigag ko. Talaga Panginoon at syempre sa aking Holy Spirit at syempre sa inyo. Kung kayo'y makikinig. Kung hindi kayo makikinig, wala. Wala lang. Ito bibigay ko sa inyo kasi binigay ko sa akin. Ngayon lang kasi busy ako, no? Kaya ngayon ako magbabasa. Patay nga na. Nandito ako sa Exodus 33 tapos nasa 12 naman yung babasahin ko. 33:12. Kaya tatlong 3. Nangako si Yahweh sa sila'y papatnubayan. Sinabi ni Moises kay Yahweh, inuutos ninyo sa aking pangunahan ko ang bayang ito. Pupunta sa lupaing ipinapangako ninyo, ngunit di ninyo binanggit kung sino ang makakatulong ko. Sinabi pa ninyong lugod na lugod kayo sa akin. Kung ito'y totoo, ipinapakiusap kong sabihin ninyo sa akin ang inyong mga panukala para malaman ko upang patuloy kayong malugod sa akin. Alalahanin din ninyo na ang bayang Israel ay inyo. Sasamahan ko kayo hanggang sa lupaing patutunguhan ninyo at iyon ay lubusan kong ipapasakop sa inyo. Sagot ni Yahweh. Sinabi ni Moises, kung hindi ninyo kami sasamahan, huwag na ninyo kaming ialis dito pagkat kung hindi kayo sasama sa amin, paano malalaman ng lahat na kami inyong kinalulugdan? Kung sasama kayo sa amin, maliwanag na kami higit sa iba. Sige, gagawin ko ang hiling mo sapagkat ako'y lugod na lugod sa iyo at kilalang kilala kita, sabi ni Yahweh. Itatanong ni Moises, maaari ko bang makita ang tunay ninyong anyo? Makikita mo lahat ang aking katangian at sasabihin ko sa iyo ang aking pangalan, Yahweh. Ipadadama ko ang aking pag-ibig at awa sa sinumang aking kinalulugdan, ngunit hindi mo maaring makita ang aking mukha sapagkat tiyak na mamamatay ang sinumang makakita niyon. Dito sa tabi ko'y may matatayuan kang bato. Pagdaan ko, ipapasok kita sa isang siwang nito at tatakpan kita ng aking kamay. Sapagkat lalampas ko'y aalisin ko na ang aking kamay at makikita mo ang likod ko, ngunit hindi ang aking mukha, sagot ni Yahweh. Amen. May patuto ako dito kasi una ko siyang nakita, totoo pala yun, nakasulat pala to dito. Yung una ko siyang nakita, kinumport niya ako. Nakatalikod talaga siya, tapos walang mukha, nakatalikod na kasi. Yun ang una kong nakita ko. Nakasuot siya ng puti, yun ang nakatalikod. Tapos paalis na papunta sa bintana kasi nasa taas kami noon. Nasa bintana, tapos bigla nakatulog ako, tapos bigla akong nagising, tapos nakita ko siya palabas na dun sa bintana. Yun ang una kong na-encounter, nakasuot siya ng puti. At totoo yun. Siguro pa ako nung dalaga pa ako ng mga 20. Wala pa akong 20. Na pala ako noon, mga 21, 20, 21, mga ganun ang edad ko. 22 na. Kung matandaan, basta nakita ko siya. Tapos pangalawa kong encounter siya rin, nakasuot ng puti noong 2023 yata yung edad ko noon. Kasi 24 ako nag-asawa. Tapos 23. Oo nga, 23 ako noon. Yung una siyang nagpakita sa akin, nag-react yung Holy Spirit ko. Tapos yun nga, kinumport niya ako noon. Tapos palabas na siya ng
bintana. Ang tagal kong nakita yun. Ano kaya yun? Baka ano, Perry. Pero walang, nakatalikod talaga siya. Tapos, pangalawa kong encounter, nakita ko siya. Noong 2023, nung binigay niya yung tungkol sa Ten Commandments. Tapos, may nag-invite sa amin. Doon sa church na yun, doon nagpakita siya. Dalawa. Nasa harapan ko talaga, nakatalikod siya. Pero yung nasa harapan ko, isang babae. Pero nung kumikita ko ng mata kong, hindi sila naniniwala, kinuwento ko na, baka akala nila guni-guni ko yun. Yun talaga nakita ko, yun ang pangalawang encounter ko. Nakasuot siyang puti, tapos nakasunod sa akin, nakayo kong ganun. Puti yung suot niya, kasuotan, tapos wala ngang mukha. Kumbaga, tugmang-tugma dito yung mga nakasalaysay dito na makikita mo siya na walang mukha. At totoo pala yun. Yun ang nag-react yung Holy Spirit ko. Totoo pala. Nandito pala to, nakasulat. Nakita ko siya walang mukha. Maaring makita ang aking mukha sapagkat tiyak na mamamatay. Nakasulat dito, hindi mo maaaring makita ang aking mukha sapagkat tiyak na mamamatay ang sino mang makakita niyon. Diba? Tapos ang likod, totoo lahat ng likod, nakikita ko siya, nakatalikod talaga sa akin, patalikod na. Yung una kong nakita, dalaga ako noon. Yun nga siguro, 23 na ako noon o 22, mga ganong edad. Tapos 1923 din, pinakita sa akin. Nagpakita siya sa akin yung tungkol doon sa 10 utos. Tapos sumamba kami. Tapos yun. Sumamba ako noon, kasama ko sila. Konti lang. Ako lang mag-isa noon sumabay kaya ayaw nila. Tapos ito. Wala, totoo na. Sabi, nandito pala to. Totoo pala yung sa likod lang niya ang makikita mo. Nakasuot siyang puti. Tapos nga, nakayo ko siya. Kumbaga naka-line up kami. Sumunod siya sa akin. Asarapan ko talaga siya. Yun ang unang. 2023 nga yun. Nung sumamba kami doon sa church na yun. Hindi ko makalimutan yun. Nagpakita talaga siya sa akin noon. At saka yung dalaga pa ako doon sa isang bahay. Nasa taas din kami noon nakatira. Tapos palabas na siya ng bintana. Nag-react yung Holy Spirit ko. Dito, totoong talagang kaugnayan dito sa pinabasa niya sa akin ngayon. Ito binigay niya sa akin ngayon. Ngayon lang mismo. Kaya yung patotoo ko. Tapos kanina naman, habang may ginagawa ko dito sa aming likuran, maga pa, sa ulap, nakahiga, hindi ko alam kung si Jesus yun o si Father God, kasi nakahiga siya, yung katulad ng mga nakita sa formation ng ulap, nakahiga siya sa ibabaw ng ulap, patagilid, parang ako yata yung ginaya niya yung tulog, yung higa kong patagilid, kulot yung buhok niya sa ulap, sa pamakita sa pamamagitan ng ulap. Pakita sa akin kanina dyan dito sa likod, kasi mahilig ako tumingin sa mga formation ng ulap. Yun ang nakita ko kanina. Tapos nung karaan niya, mga buwan, nakahiga rin si Jesus sa bangka. Nakalutang sa ibabaw ng ulap. May bangka, tapos may ibabaw ng ulap. Naikwento ko na yan Ipatutuo ko na yan. Yung mga yan. Mga pinakita sa akin. At totoong nakasulat dito, likod talaga niya, makikita mo. Pag nagpakita siya, gagabayan ka niya, yun nga, likod niya makikita natin. Hindi yung mukha, kasi pala yung mukha mamatay ang sino mang makakita sa kanyang mukha, di ba?
Pangarapin niyo pa ba yun? Si Jesus lang, ang Panginoon lang ang may kakayanang magpakita sa ating mukha. Nakakatakot kaya ang mukha niya? Tatanong ko yan. Manalangin ako mamaya. Iyan ang tatanong ko. Salamat po. Totoo yan. Salamat sa... Ito yung kwento ko. Patotoo ko at ito ang binigay niya sa akin. Salamat sa inyo kung kayo nakikinig, mga gwapo-gwapa. Migo-miga at syempre sa Panginoon at sa aking Holy Spirit. Binigay niya ito. Kasi nandito yung, nakinig ako ng misa kanina. Dito, binasa ng pare. Tinignan ko to, tapos yung maliit na naliwanag. Tumuntong dito sa sa 22. Kasi sa ibabaw to, mga 33-22. Pagbasa ko, ay nandito pala to, ay totoo. Tapos nag-react yung Holy Spirit ko, dito pala. Ito yung binigay niya sa akin ngayon. At ito ay totoong nangyayari sa akin. Pakita siya dalawang beses. Tapos kanina pa pala. Habang nagpahinga ko, sa isang playground, sa isang malawak na lupain, tapos may mga nakaupo, nakasuot ng puti, tapos sa gitna nandoon tapos biglang nakita ko yung sa bandang gitna, tapos mayroong anghel doon, mga anghel sa paligid, marami, pero nakaluhod sila lahat. Parang sa kapatagan, ganon yun. Tapos, andoon yung Jesus o si Father God, yun na nandoon nakita ko. Tapos, meron siyang kinurunahan, tapos kinurunahan o kinasal. Kasi dalawa yun naghawak ang kamay, hawak ang kamay, tapos nandoon si God. Tapos, yung anghel, naging form ng anghel yung kinurunahan, tapos umakyat sa taas. Umakyat yung dalawa sa taas. Pabalik-balik ko yung tiningnan. Umakyat talaga sa taas. Sa gitna sila ng kalupaan, tapos inakyat. Tapos may nakasulat doon, you. May nakasulat, you. Yun siguro. Kasi yun yung binigay niyang mensahe sa akin kanina na ipopost ko, yung tungkol doon sa babaeng buntis na binigyan ng pakpak at tinaas. Ayun yun. Ito yung patutuo ko kanina. Yun yung pinakita sa akin ngayong hapon lang. Tapos kaninang umaga, yung formation ng ulap, patagilid yung higa niya. Higa nung